November 17, 1981, bandang madaling araw, habang tulog ang halos buong Maynila, ay may bumagsak sa loob ng Manila Film Center. Sa loob ng ilang segundo, ang mga scaffolding at toneladang basang semento ay bumagsak at dose-dose ng manggagawa ang nahulog, nadaganan at nabaon sa mabilis tumigas na konkreto. About 200 were working when the accident occurred. Ang ilan ay hindi agad namatay. May mga kamay na nakaangat. May mga boses na humihingi ng tulong. Pero imbis na iligtas lahat, ang konstruksyon ay ipinagpatuloy. At hanggang ngayon, may mga nagsasabing may mga taong hindi na kailanman inilabas mula sa mismong mga pader ng gusaling ito. Isa ba itong aksidente? Parte ng pagkukulang ng nangangasiwa sa pagpapagawa ng gusali? O bahagi ito ng tradisyon o pamahiin? Alamin natin sa videong ito. Hindi lahat ng gusali ay pinapatayo lang ng semento at bakal. Sa ibang bahagi ng Asya, may madilim na paniniwala. Paniniwalang para tumibay ang isang gusali, may kailangang ialay. Hindi dasal, hindi kandila, kundi dugo. At kung totoo ang mga kwentong ito, ang tanong, aksidente nga ba ang nangyari sa Manila Film Center? O may mas malalim pang dahilan kung bakit ang mga taong nadaganan ay hindi inalabas mula sa semento? Sa ilang bahagi ng Southeast Asia, kabilang na ang Thailand, Cambodia, Indonesia, at ilang mga probinsya sa Pilipinas, may paniniwalang tinatawag na Spirit of the Land. Ayon sa cultural anthropologist, bago magpatayo ng bahay o gusali, may ritual offering. Karaniwan ay pagkain, hayop, o simbolikong dugo. Ginagawa ito para hindi gambalain ang mga nilalang na sinasabing naninirahan sa lupa. Sa Pilipinas, mas kilala ito sa pag-aalay ng pagkain, pagkatay ng manok, at pagwiwisik ng dugo sa pundasyon. Ito ay hindi para pumatay. Ito ay paniniwalang pang-proteksyon. Ang Manila Film Center ay itinayo para ipakita raw ang galing ng Pilipino sa mundo. Para sa pelikula, para sa sining, para sa karangalan ng bansa. Pero sa likod ng engranding itsura nito, may isang madilim na kwento na pilit tinabunan ng panahon, ng takot at ng katahimikan. Isang trahedya na matagal hindi pinag-usapan. Isang aksidente na halos walang hustisya. At mga boses na sinasabing hindi pa rin tahimik hanggang ngayon. Noong 1981, abala ang buong Pilipinas para sa paghahanda para sa Manila International Film Festival. Isa itong malaking event na pangarap ni Imelda Marcos. Gusto niyang ipakita sa buong mundo na kayang makipagsabayan ng Pilipinas sa Hollywood at Cannes. Pero may problema. Hindi pa tapos ang Manila Film Center. Kulang sa oras, kulang sa safety, kulang sa maayos na plano. Ayon sa mga ulat, minadali ang construction. May mga manggagawa na halos 24 oras nagtatrabaho. Kulang sa pahinga, kulang sa proteksyon. At ang mas malala, pinilit tapusin ang gusali sa loob lang ng ilang buwan kahit delikado na. Dito nagsimula ang trahedya. Noong November 17, 1981, bandang madaling araw, may nangyaring hindi inaasahan. Habang ginagawa ang upper floors ng Manila Film Center, bumigay ang scaffolding. Bigla, walang babala. Ayon sa mga saksi, gumuho ang istruktura at maraming manggagawa ang nahulog pababa. Ang iba nahulog sa bakal, ang iba nabagsakan ng semento, at ang iba tuluyang nabaon sa basang quick-drying semento. Ang semento na dapat ay magpapatibay sa gusali ay siya rin pumatay sa kanila. Ang tanong, ilang tao ang nadamay? Dito, naging magulo ang kwento. Ayon sa opisyal na tala, nasa 6 na manggagawa ang namatay. Pero ayon sa mga testimonies ng mga taong nandoon, mas marami pa raw. May mga nagsasabing dose-dose ng manggagawa raw ang hindi na nakita pagkatapos ng insidente. At ang mas nakakakilabot, hindi raw lahat hinukay palabas. Sa katotohanan, may mga ulat na sinasabing hindi lamang 6 na tao ang nasawi sa gusaling ito, kundi 169. Isang patunay na pagtatakip sa totoong detalye ng insidente. Totoo man o hindi, ang sigurado, hindi nagkaroon ng malinaw na accounting ng lahat ng manggagawa noong araw na iyon.
Sa isang panayam na inilathala ng Esquire Philippines, ikinuwento ni Nena Benigno, isa sa mga nakasaksi ang kanyang nakita. Ayon sa kanya, may mga katawan na kitang-kita pa, kalahating nakabaon sa simento. May mga kamay na nakaangat, may mga ulo na nakalitaw, may mga taong humihinga pa. Pero imbis na agad iligtas, pinahinto raw ang rescue. Bakit? Dahil sa takot na madelay ang opening ng film festival. Ayon sa ilang ulat, pinatigas muna ang semento bago tuluyang ipagpatuloy ang construction. Ibig sabihin, may mga taong posibleng buhay pa habang tinatabunan. Samantala, nagkaroon ng media blackout. Sa panahon ng martial law, kontrolado ang lahat ng media. Hindi agad lumabas ang buong detalye ng pangyayari. Walang malawakang investigasyon, walang malinaw na pananagutan, walang hustisya para sa mga manggagawa. Mabilis na tinakpan ng kwento, mabilis na itinuloy ang konstruksyon at matapos ang ilang araw, itinuloy ang Manila International Film Festival na parang walang nangyari. Natapos ang Manila Film Center. Maganda, malaki, and grande. Pero simula nang ito'y magbukas, sunod-sunod na ang mga kakaibang pangyayari. May mga guard na ayaw nang mag-duty mag-isa. May mga empleyadong bigla na lang nagre-resign. May mga artista at staff na tumanggi nang bumalik. Bakit? Dahil sa kanilang mga nakikita, dahil sa kanilang mga naririnig, at dahil sa mga pagpaparamdam sa kanila. Ayon sa kwento ng mga dating empleyado, may naririnig na yapak sa gitna ng gabi kahit walang tao. May mga ilaw na biglang bumubukas at namamatay. May mga sigaw at ungol na parang may humihingi ng tulong. May malamig na hangin sa mga lugar na sarado naman. May ilang guard ang nagsabing nakakakita raw sila ng mga anino ng lalaki na parang naka-construction uniform. Kapag sinusundan nila, bigla raw nawawala. Hanggang noong July 16, 1990, tumama ang magnitude 7.8 na lindol na tinawag na Luzon earthquake. Nakakita ng mga bitak sa gusali na naging sanhi ng pagsasara nito. Matapos ang ilang taon na nakatenga at hindi na ginagamit ang Manila Film Center, sinubukan ng programang Kapuso Mo Jessica Soho sa kanilang Halloween special na pasukin at imbestigahan ng gusali. Ngunit hindi sila pinayagang pumasok sa loob dahil ayon sa mga awtoridad, mapanganib na ang istruktura ng gusali at maaari itong gumuho anumang oras. Dahil dito, naghanap ang KMJS ng mga totoong nagtrabaho at nagbantay sa gusali, mga gwardya at dating empleyado nito. Unang nakapanayam ng KMJS si Mark Anthony Agana, isang dating dancer at choreographer ng Amazing Show. Isang sikat na stage production na ginanap mismo sa Manila Film Center noong bukas pa ito. Ayon kay Mark, sa kabila ng makulay at masayang mga pagtatanghal, may mga sandaling tila may ibang presensya sa loob ng gusali. Habang natuturo raw siya ng sayaw sa mga performers, may mga pagkakataong nakakarinig siya ng boses na sumasabay sa musika. Hindi raw ito boses ng tao sa rehearsal. Ang sinasabi ng boses ay malinaw. Nanghihingi raw ito ng tulong. May mga sandali rin na nakakakita siya ng mga anino sa pader kahit siguradong wala namang ibang tao sa loob ng hall noong mga oras na iyon. Para sa kanya, malinaw na hindi lang mga artista ang gumagalaw sa loob ng Manila Film Center. Ang ikalawang nakausap ng KMJS ay si Florencio Teberia Jr., isa sa mga matagal ng security guard ng Manila Film Center. Ayon kay Florencio, matagal na nilang nararamdaman ng kanyang mga kasamahan na tila may ibang nagbabantay sa gusali bukod sa kanila. Isang gabi, habang siya ay natutulog sa duty, bigla raw niyang naramdaman na parang may sumasakal sa kanyang leeg. Sa kanyang nakita, ito raw ay anyo ng isang lalaking mukhang construction worker. Bigla siyang nagising sa takot. Sa tuwing siya ay nagro-roving sa gabi, madalas din daw siyang makarinig ng kalampag, yabag at mga iyak na tila humihingi ng tulong sa dilim na bahagi ng gusali. Hindi lang siya ang nakasaksi nito. Isang beses, habang nagvi-video call sila ng kanyang asawa, nakarinig ang kanyang misis ng kakaibang ingay sa likod niya. Maya-maya pa, nakita raw ng asawa ni Florencio ang tila grupo ng mga anino o kaluluwa na naglalakad sa likod niya sa screen. Ang ikatlong nakausap nila ay si Janet, isang lady guard na isang dekada nang nagbabantay sa Manila Film Center. Isang gabi, habang siya ay naka-duty, bigla raw siyang nakaramdam ng tumutulong likido sa kanyang uniforme. Nang tingnan niya, ito ay dugo. Walang hayop sa kisame, walang sugat ang tao, walang kahit anong
pinanggalingan ng dugo. Dahil sa mga ulat na ito, nagsagawa ng investigasyon ang mga paranormal researchers na sina Ana de la Cruz at Ed Caluwag. Ayon sa pananaw ni Ana de la Cruz, sa kanyang pag-iimbestiga, sinabi ni Ana na may nakita siyang isang lalaking galit na galit. Ayon sa kanyang nakita, ito raw ay tila isang supervisor o foreman noong construction ng gusali. Kahit pagod at gutom na ang mga manggagawa, pinipilit pa rin daw silang magtrabaho. Ipinakita raw sa kanya ang isang eksena kung saan may bitak na sa gilid ng gusali pero hindi ito pinansin. Ilang sandali lang, bigla raw bumagsak ang estruktura. Ipinakita rin sa kanya ang mga workers na nagkakandara pa, nadadagana ng semento at humihingi ng tulong. Ayon kay Ana, may mga bata at babae rin siyang nakita sa kanyang vision na humihingi ng hustisya. Tila may kaugnayan sa trahedya. Gumamit naman si Ed Caluwag ng dowsing rods sa parehong lugar. Habang siya ay nag-iimbestiga, ang mga rods ay patuloy na umiikot at gumagalaw. Indikasyon na may malakas na aktibong enerhiya o frequency sa lugar. Ang mas nakakatakot, ang eksaktong lugar kung saan may nakita at narinig si Ana de la Cruz ay siya ring lugar kung saan pinakamalakas ang nasagap na energy ng dowsing rods ni Ed. Iisa ang pinto, iisa ang pader, iisa ang pinanggalingan. Ang Manila Film Center ay hindi lang isang gusali. Isa itong paalala ng pagmamadali, kapabayaan, at pagbaliwala sa buhay ng mga ordinaryong manggagawa. Hindi ito urban legend lang. Hindi ito gawa-gawa. Ito ay isang dokumentadong trahedya na hanggang ngayon ay may mga tanong na walang sagot. Ilang tao ba talaga ang namatay? Ilang pamilya ang hindi nakakuha ng hustisya? Ilang boses ang pinatahimik? Sa bawat hakbang sa loob ng Manila Film Center, dala-dala ng lugar ang bigat ng nakaraan. At marahil, hanggang hindi kinikilala ang buong katotohanan, hindi rin ito magiging tahimik. Kung gusto mo pang manood ng iba pang kababalaghan at misteryo ng Pilipinas, mag-subscribe sa channel na ito, Docu Dayan, at sabay-sabay nating panoorin ang susunod na video.